sa ginagawa nila kay Vice President Sara, yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila sa pagsabpina, ay wala naman, hindi naman talaga dapat ganun yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Ano to sa kanila fishing expedition, sa akin demolition job. Demolition job yan Because napagsalita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, kahit yung mga nagte-text sa akin, Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag ko sa'yo. Yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganun in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon. Kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya. Mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung nadinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA. Pati ng pinayagan ng bangko ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat 'yun Yung what should have been secret is no longer secret, pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. I'm sorry.